very special episode of Science Podcast. I'm Pia Libunao, and today we're celebrating someone who has been an essential part of the Science student's journey for 33 years. So, Ma'am Caridad Caraya, or Ma'am Cari from the Integrated Science Unit, as she embarks on a new chapter of her life. Ano kaya yun, Ma'am? We want to take this moment to honor her contributions, share stories, and express our heartfelt gratitude. So, Ma'am Carrie, hi ma'am! Welcome to the podcast. Kamusta po kayo, Hello, ma'am? Pia. So this is also my first time to have this podcast. And thank you for this opportunity. Parehas tayong dalawa na first timer dito. Okay. Opo. So what do you want to know about me, Pia? Well, eto ma'am. Siguro ma'am, share ko muna yung first memory ko sa inyo, ma'am, nung nasa Pisaya ako. Kasi, if I remember correctly, ma'am, nung grade 7 ako, it was still online, diba, ma'am? Tapos, yung Zoom account ng IS unit yung lagi nating gamit. Lalo na nung Edge. So, kaya, every time papasok ako sa meeting, ang nakikita ko, ma'am, yung mukha niyo. Every time. Tapos sabi ko, okay, ito na si Ma'am Kari. Tapos, Hmm. yung second time na na-encounter ko po kayo, ma'am, parang ano na, face-to-face na nun, grade 8 ako. Tapos, tinuturoan mo yata yung mga grade 7 students. Tapos, nakita ko, sabi ko, grabe, ang galing magturo ni ma'am. Kasi, yung alam mo yung dire-diretso, ma'am. Tapos, parang interactive ka pa, ma'am, with the students. So, yun yung first memory ko sa inyo, ma'am. Nagtaka nga rin ako sa'yo na Mm. sabi ko bakit nag-close si Pia sa amin na hindi nga kita estudyante, di ba? Tapos Mm-mm. there you are, napaka-vibrant mo. Tapos marami kang mga kwento-kwento sa akin. Oo, tapos yan, nagkaibigan na tayo, di ba? Kahit hindi kita, never kita na estudyante, di ba? O Opo, yun. opo, Oo. ikaw yung teacher ma'am na tipong siguro ma'am yung anytime puwede ako magkaroon ng existential crisis. Yung parang Sweet. bibigyan mo ako ng madaming payo sa buhay ma'am and parang talagang ang ganda lang ng feeling ma'am na kausap ka. Yung yung naalala ko ma'am nung astronaut, yung ang haba ng usapan natin until makatapos na tayo ng activity. Yun lang talaga Oo. yung gusto ko ma'am. Kasi open ka naman sa akin eh. Tapos lumapit ka, 'di ba, nung may mga Oo, ano astronaut o lumapit ka sa magkukuwentuhan akin na tapos tayo. kinausap mo ako. So, Oo. yun. Mm. Nag-umpisa yun yung nag-connect tayong dalawa. Wow, Oo. connection. Oo. Tapos naalala ko yan, alam mo, Mm. Pia, Mm. years ago, nung mga hindi pa ganun ka-strict yung scheduling sa mga stargazing activities, Mm. pagkatapos na mag-watch yung mga students, di higa na sila. Tapos lalapit kami dun sa kanila. Tapos kung minsan niya may mga estudyante talaga na, "Ma'am, halika dito sa amin. Tapos magkwentuhan tayo, ma'am." Aba, marami na silang mga tanong-tanong. Oo. Oo, kaya iyon. So ngayon, wala ng time na ganyan kasi 'di ba, grabe yung program, loaded na yung Magpaparinig loaded ka ba, na yung ma'am? mga activities. Yun. Pero noon, talaga marami pa may time pa na Oo. magtsismisan yung mga bata sa mga teachers, ganyan. That was so life was so easy then. Wow. Ma'am, may pinaparinig ka ba? May pinaparigdan ka ba, ma'am? IS unit. Hindi naman, pero iba kasi yung ano, eh, ibang yung programming noon kaysa ngayon, no. Totoo Siguro, yun. oo, mas, na-feel na siguro ng mga ES teachers ngayon na kailangan ito 'to, 'no. Kasi at saka hindi na tinuturo kasi sa classroom yung mga Oo. gagawin, 'di ba, sa astronaut. Pero noon, parang add-on kasi noon yung ano, eh, yung astronaut, oo. Parang So, ano hindi na. hindi gano'n ka-loaded yung ano, yung Mm. night noon. Nung nag-start ba kayo sa Pisay ma'am, meron po ba like mga astronaut activities? Like, ano yung parang first impression niyo ma'am, dun sa ano, sa Parang may pagdating ganyang sa Pisay? observations noon, Hmm. Mm. pero hindi gano'n ka-organized. So, nagiging yung talagang may program na, ganitong oras ito na gagawin, tapos sunod, 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 ganyan. Nung panahon na lang yan nina Sir Laguna na ganyan. But way before that, parang ano lang, silip-silip lang sa telescope, tapos, tingin-tingin lang sa mga stars kasi may mga, tawag 'to, may mga facilitators kami doon na kinukuha ang tagalabas. Sa pang pag-asa ma'am. Oo. So yun, so may mga
may mga dala sila na anong ato, mga star maps, yun. Wow. Oo, yung mga ganyan. So, Oo. tingin-tingin yung mga bata dun sa mga constellations. At during that time, marami ka pang makita ng mga stars diyan sa field. Kung diyan ka Mm. sa field, no? Wala Kasi pang hindi building-building ganun nun. kaliwanag noon eh. Oo. Oo. Yun. So, yan yung ano, yung hindi na mabalik. Mm. So, 33 years kayo, ma'am, sa Pisay. So, what year po kayo nag-start, ma'am? 1933 ba ako? 35? 19, oo. Kasi 89 ako nag-start. Mm. Oo, 89 ako nag-start. Mm. So, ganyan. So, noon, parehas ngayon, on prob ka muna, probation muna yung teacher for 2 years. Probation. Bago ka mag-permanent. Oh, Oo. Tapos, nung nag-apply ako, nakita ko kasi to sa newspaper wow. na may vacancy. So nag-apply ako, IS1 yun na teacher, no? So nag-apply ako tapos galing ako sa probinsya na eh. Galing ako sa Antique, Oh, sa National High School. O teacher na ako sa National High School, permanent teacher na ako. Pero yung husband ko dito na siya nagtrabaho, and so sabi niya, sumunod ka na sa akin dito. And so nag-apply ako. Noon, alam mo ba, ang training ko doon, ang tinuturo ko noon sa National High School, bio at saka chem. okay, okay. Oo. Pero, nung dumating ako dito sa Pisay, ang bakante kasi yung opening ay S1. So IS1. sabi nila, maganda yung training mo kasi may bio ka, may chem ka, so pwede ka sa IS1. So yun, natanggap ako. Nag-demo teach ako. Yung mga nakinig noon sa akin ng mga teachers nang mag-demo teach ako, mga math teachers. Math? Math, Oo, ma'am? mga Ano? math teachers. Math Oo, teacher? kasi sila noon nung malapit doon siguro sa ano sa office ng CID. Ah, Oo. Oo, kasi noon yung CID noon diyan sa faculty center na ngayon, yung faculty center, yung second floor na faculty room. yung sa humanities, ma'am. Oo, ayan Okay, okay, okay. humanities, Gets, gets. yan. So, Mm-mm. diyan noon yung CID na room na office. So, next door to that, yung yung faculty center. Yun. Kaya yun, sila nakinig sa akin. Mm. Kaya, tapos, alam mo ba, yung mga teachers na yun, nung nagtanong ka kung anong impression ko doon sa mga una kong Mm. impression sa Pisay, no? Grabe, parang hindi ka makapagsalita kasi parang ang galing-galing ng mga di ba? Ganun talaga, di ba? Ang galing-galing ng mga teachers, tapos napaka-confident nila, tapos Oo, with ma'am. all conviction na kahit nag-uusap lang sa mga ordinaryong topic, talagang makita mo na, grabe, napaka-eloquent nila, napaka-confident, di ba? Tapos sabi ko, Diyos ko po, ganito pa kagaling yung mga teacher. Anyway, nag-demo teach ako. Yun. Pero di ba ano nun, ma'am? Di ba, curious ako, ma'am. Kasi di ba, ma'am, dati, wala pang kikutan. So, 4 years lang yung high school. Oo, Tapos, oo, 4 years. ibig sabihin nun, ma'am, IS1, IS2. Tapos No, walang maghahati. IS2. IS1, Mm. tapos ang naabutan ko kasi na curriculum after a lot of changes na today, yung IS1, yan na yung general science. So may bio, walang bio. Chem, Walang tayo, ma'am? physics, walang bio. Chem, physics, at saka earth science. Oo. Ganyan siya. Yun, At yun. saka yung science processes. Yun yung IS1 Nalalaman, noon. ma'am. Oo, yung science processes. Tapos yung sa second year na, yun yung pinakamabigat na Grade 8. year kasi may bio, chem, physics, tapos may algebra pa kayo, may geometry, tapos may mga humanities subjects pa. So imaginein mo kaya nga sabi namin, ako na matagal ako doon sa Pisay, sabi ko, naku, yung curriculum nyo ngayon, madali yan compared sa previous. Tinram lahat, ma'am, into 4 years na. Oo, sa second year. Oh, Biro mo yan, may physics sila, may chem, may bio. grabe, 12 years old, nag-ano na. Oo. Ang bigat So, naman. ang bigat. Tapos, buti sana kung biochem physics lang yung subjects mo, di ba? May Oo. algebra ka pa, may geometry pa, may mga Pilipino pa, may soksay. Oh. Yung math, ma'am, nakasplit siya into two. Hindi ko Oo, dalawa talaga. grabe! Separate. Oo, separate Grabe yun. naman. Algebra at geom. So, may imagine mo?
Kaya yung mga lumagpas noon, yung mga nakapasa noon, yung mga, kaya alam mo, hindi mo rin Pia Mm. hindi mo kuminsan ma-blame yung mga older batches, yung mga produkto ng curriculum niya. Hindi mo sila ma-blame kung may pagkaangas sila, na nagyayabang sila na, di ba? Nagyayabang sila Opo, na, "Ah, mas magaling grabe kami sa naman. inyo." Kasi Mm. imaginein mo, second year ka, ganyan na yung subjects mo, paano mo na iraos yun? Grabe, hirap naman. Oo. Kaya nga nakita namin yan na napansin mo na ngayon sa level mo, no, when you look back, yung mga foundations mo kasi sa mga sciences mo, doon namin tinuturo yan sa IS, di ba? Mm, Paano ka mm. mag-measure, paano ka mag-report ng measurements mo, paano ka Effectively. present ng solutions mo, di ba? Oo, Pati mga ganyan. pero over the years, ma'am, parang ano yung big changes sa Pisay? Nung dumating ako sa Pisay, yung mga students, nationwide yung selection. Ah, Nationwide. So, marami kaming estudyante na taga all over, taga yung isa lang Mindanao. ma'am yung campus na Pisay nun? Oo, isa pa lang. Ah, We have, okay, okay, okay. Get it. oo, 'di ba? Isa pa lang noon eh. So, mga taga Mindanao, taga Visayas, all over. Tapos yung mga malalayo na 'yan, Po. siguro kung may mga kaya yung mga parents niyan, hinatid talaga nila yung mga anak nila, 'di ba? Iyak-iyak pa yan yung mga nanay pag iniwan nila yung mga bata kasi 'di ba, biro mo first year iwanan mo diyan, 'di ba? 11, Tapos 12 years iwanan nila old. sa dorm, no? Pero yung mga bata, after a week or two, naka-adjust na sila, tuwang-tuwa na A sila. week or two? Oo, oo, after a Grabe week or two, naman. especially yung mga, napansin ko yan. Ang observations ko is, yung mga taga Mindanao, taga Visayas, Mindanao, yan yung madali naka-adjust. Pinapaalis na nila yung mga nanay nila. Pero yung mga dito lang malapit lang na mga taga dito sa Luzon, ayan ang payak-iyak pa sila. Matagal pa yung may mga may mga separation anxiety pa sila, may mga homesickness, Oo, ganyan-ganyan. opo. Pero yung mga taga Mindanao talaga bilib ako. Mm. Ano na sila talaga, tapos naki-integrate na sila sa grupo. Uy, So, mapansin mo yan na talagang ano, yung kultura ba ng mga bata, dala nila, yung mga taga-probinsya. Kaya, alam mo ba, years ago, pag pumunta kami sa klase, sinusundo pa kami ng mga bata. May mga bata pa yan na, hindi pa sa magbubuhat pa probinsya, kami ganyan. nakakagamit. Oo, sinusundo ka pa, tapos dadalhin pa yung mga gamit mo, mga ganyan. Di ba? Hindi yun ba, Ngayon, maghihintay na lang sa classroom, ma'am, tapos susunduin na lang kapag late. oo. Tapos ang nakakatuwa diyan is kung after ng bakasyon, katulad niyan, after Christmas vacation, 'di ba? Nag-uwian sila. Pagbalik nila 'yan, aba iba-ibang pasalubong ang matanggap mo. May pagkain galing sa ganitong probinsya, may mga Grabe. kung ano-ano. Oo, Opo, nakakatuwa sila. Oo. opo, opo, opo. Oo. Tapos, Tapos nung puro na lang Metro Manila, parang medyo impersonal na yung ano, yung trato ng, oo, hindi na gano'n mm, ka-warm at hindi na gano'n ka-close yung mga bata. yung Hindi parang, parehas po na taga-probinsya yung mga estudyante namin. opo, opo. Siguro dahil siguro na-miss nila yung parents nila or yung mga friends nila sa probinsya, kaya siguro nagiging malapit sila sa mga teachers at saka sa isa't isa. Nagli Nagko-connect kaagad sila. Mm, Kumbaga, naghahanap sila ng friends. Pero ngayon na halos puro kayo taga Metro Manila, parang kanya-kanyang ano na kayo. mm. Hindi na gano'n ka-close yung yung mga ano, I don't know, 'yan ang nakita ko. Pero noon 'yan ang napansin namin, na yung nung mga provincial pa lang ng mga estudyante namin, talagang Opo, ano sila, parang may warmth ba yung ano, mm. madali sila mag-reach out, oo. Pero ngayon parang napaka-impersonal ng ano, maliban sa mga ilan sa inyo, katulad mo, 'di ba, lumalapit ka sa amin, usap-usap tayo. Pero Opo, opo. hindi ano 'yan, hindi hindi, normal 'yan sa lahat, na lalapit sila sa Ah, teacher, yes, oo. pero ma'am, kasi di ba ma'am, nag-start kayo magturo 1989. So, parang naging ano ba siya ma'am? Parang, naging challenge ba sa'yo ma'am yung makipag-adapt as the generations pass? Kasi isipin mo, di ba nga, iba yung parang pagiging warm ng each batch, each generation sa'yo ma'am. Yung iba, grade 7 pa lang, parang may mga ano na sila, may mga walls na sila, parang hindi sila gano'n Oh, ka-spontaneous, yun.
Oo. Hindi Ang sila gano'n ka-spontaneous. Hindi parehas noon na parang 'pag dumating yung mga bata, yung mga estudyante, parang inosenteng-inosente pa sila na talagang oo, ganyan. Yun naman nag-ring sa'yo. Siguro something to do talaga sa kultura, sa ano na niyo, sa age, sa generation niyo. Kahit Pero napansin ko oo, 'yan diyan, eh. hmm, Parang, kung may crowd ka, kung may grupo ka, hmm. parang you keep to your group, 'di ba? Oo, yun ma'am, parang 'Di gano'n yung ba? laro mo. Opo, opo, Oo. opo, Parang seldom na yung grupo na 'to nagre-reach out dito sa kabilang grupo and all that, unless, na may project kayo, opo, 'di opo, ba? May project o may inassign sa inyo na dapat niyong gagawin, so yun. opo, opo. Pero Pero normally, you keep to opo, your group, opo. oo. Pero ano ma'am yung parang naging biggest challenge niyo ma'am sa pag-a-adjust to Pisay and like sa Pisay in general, looking back ngayon ma'am? Ah, nung una akong dumating, nakita ko na, ayan, ang galing-galing pala ng mga tao dito. Galing-galing ng mga teacher, galing-galing ng mga students. So, Opo. todo aral ako. Tapos, Oh, kailangan pag humarap ka sa klase mo, showtime. Hindi ka talaga dapat titingin sa, wala kang titingnan ng mga ano cue ko, mga cards. kodigo, dire-diretso, di ba? Oo. Ganyan. Opo, Oo. opo. Oo, kasi naalala ko yan. So, naisip ko na ngayon, yung college ko na teacher sa zoology. Galing siya ng UP, pagharap niya yan sa amin, chok lang dala niya. Tapos, tuloy-tuloy siya mag-lecture mula dito sa side ng board na to, Wala na dire-diretso. akong gano'n ma'am. So, Oh my God. oo, so ginawa ko siyang model na dapat ganyan ako. Na pag pasok ko sa klase, dapat wala akong dalang, ano to, kodigo. Mm. O, Kabisado mo so na lahat. ganyan. Ulam mo na. Opo. Oo, so dapat mag-aral ka talaga ng mabuti. So yan ang siguro over the years, 'di ba, yung ibang teachers 'pag tumagal, nabo-bore sila sa trabaho, basta lang trabaho, ganyan. Eh, ako talagang I find it so challenging. Every year talagang naglo-look Opo. forward ako na, ano na naman gimmick namin gagawin ngayon, ganyan, 'di ba? Oo. Lalo pa kasi 'di ba, yung mga teachers, kita mo naman sa IS, mga bata, mga teacher. So, Yung marami mga silang new teachers isip, 'no ma'am? oo, 'di ba? Oo. Marami silang naisip na mga changes. So, 'yan. So, ride on ako diyan kasi 'di ba, Mm. masaya. So, Right on. ay sa 35 years na 'yan, hindi ko na napansin na 35 years na palang dumaan kasi ang Ah, saya, exciting, oo. grabe Kasi yung naman. mga kasama ko, maano rin sila, masigasig rin sila, o yun. Shout out to my IS unit Oo, teachers. yes, oo, Hi Sir Baguio, ganyan. hi Sir Lagun. Oo, especially, Pia, especially, ito talagang ang hindi ko makalimutan, especially nung mag-pandemic. Imagine, nakadalawang taon tayo at kalahati na nag-online. So kami na mga hindi kami techie, imaginein mo lang kung haharap ka, no? Pero they made life so easy for us. Sina Sir Laguno, yung mga batang teachers, sina Ma'am Ina, lahat sila Opo, niyan. Pinaghanda nila yung lesson, oo tapos ma'am, yung mga PowerPoint. tinuruan kami kung how to go about with it. Mm, So mm. doon pati yung pag-check ng mga requirements ng mga submissions nyo, di ba? Online lahat. Opo, online lahat. Tinuruan kami niyan kung paano. Opo. Silang nagturo sa amin kasi kung hindi nila kami tinuruan, Diyos ko, iyak-iyak siguro kami paano ko na-survive to. Oo. Pero parang panaginip lang na dumaan yung pandemic Ah! years na yun. Oo. Opo, mm. Kasi they made life easy for us, yung IS Hmm, unit. Kaya talaga, I tell you, thank malaking you. bagay talaga yung pagsamahan namin yan sa IS unit na yan. Mamimiss mo sila ma'am kapag ano na? Oo, Wow! oo, ganyan. Pero Pero ma'am, palagi naman ako pupunta niyan sa kanila kaya niyan. nga ma'am. Mm. Pero pag-retire mo ma'am, ano ng mga naiisip niyong mga plano sa buhay? As of now, kasi may Yung book? existing kami na project ni Mr. Angeles. Hi Sir Angel. Oo, kay Sir Angeles kasi may may textbook, may part kasi ng textbook sa middle school na ginagawa si Sir Angeles. So yung part ng may parte na binibigay niya sa akin, ako ang pinapagawa niya. So yun yung Wow! project namin ngayon. Yan nga sabi ko sa iyo na may deadline ako nung ano, 'di ba? Opo, opo, opo. Loka-loka, oo. So yun.
So may sunod pa ako na deadline. Ito nga isang deadline ko. Ay, i-ano ko na to, ayusin ko na to para bukas masubmit ko. Tapos may grade 10 pa kami na gagawin. So as of now, yan na muna yung project na ginagawa ko. Grabe. Oo. So, busy pa rin, ma'am. Tuloy IS teacher pa Oo. rin hanggang sa retirement. IS teacher pa rin, oo. Then, Pero, pag medyo maluwag-luwag na siguro, I'll visit my brothers and sisters. Oo. Oo. wow! Yan. Nice, ano. Oo. Ay, pero alam mo ba, kasi yung every year, parang natakot ako kasi every year sa ISM may umaalis. Parang ganun mo, like, yung isang taon, ma'am, si Ma'am Toledo. Dapat ngayong year yan, ngayong October pa yung birthday ni Ma'am Toledo. Pero Oo. nag-advance siya ng June. June na siya nag-retire kaagad. Yan. Hindi Mm-mm. na siya nagpa-start ng school year. Eh ako naman, makapal ako. Sabi ko tapusin ko yung school year. Kasi sabi ko guys, alanganin naman eh, di ba? Oo. O yan. Oo. So yun. So nag-stay on ako hanggang end of May ako. Oh, Mm. tapos yan nga ang nakakatuwa kasi na-realize ko, ay sabi ko ako palang pinakamatanda dito sa lahat sa Pisay. Pero ma'am, anong mga message mo para sa mga tao na nandito pa, sa mga naging students and students mo ngayon? Sa inyo naman sa mga students, Mm. you have to keep on exploring your potentials. Kasi To reach your itong max potential. opportunity, oo. Kasi itong opportunity na to study in Pisay, grabe to na opportunity na it doesn't come, this is not a privilege, di ba? It comes, opportunity talaga to na malaki na you have to make the most of it kasi saan ka bang eskwelahan makakita ng ganitong exposure, di ba? Mm. Oo, sa Pisay lang. Tapos, ang isa pa, after Pisay, a lot of doors will open for you. Totoo, totoo yun. Di ba? Mm. Oh, so you take all the opportunities, make the most of it, and kung may Grabe. nakita kayo later on na, oh, kailangan namin to na nakita nyo na you can, in your own way, ma-improve nyo yung buhay ng mga Pinoy, do it. 'Di ba? Kasi you are in the right position. No? Mm. Andyan na kayo eh. Sinasalang na kayo. 'Di Oo, ba? totoo. May So, training yun. oo, may training na kayo. Oo. No? So, huwag kayong magdalawang isip. Basta may chance kayo to contribute to the Mm. country, do it. Kahit sabihin mo maliit lang yan, basta, Mm. no? Basta ang sa akin lang na nasa puso niyo yan, huwag niyong kalimutan. Kasi Wow! hindi mo naman yan ma-avoid eh na with all your opportunities and with where you are now, Yeah. chances are maraming offers sa inyo abroad. So kahit magpunta kayo ng abroad, okay lang yan. Basta importante na sa puso niyo na na ano kayo, na Pilipino kayo, babalik kayo, you have to Wow. contribute something to the country. Yun lang. Yun Yun lang. lang, yun lang yung ano, ma'am, Oo. gusto mong message. Wow, Oo, yun grabe. lang. Oo. Ay, Tapos, habang oo, nag-aaral kayo sa Pisay, huwag opo. naman niyo kalimutan yung classmate niyo. Kung minsan, kumustahin naman niyo. Kumusta na ba kayo? Kasi kung minsan, kanya-kanyang kayod na kayo eh, no? Kahit tinimatay na yung isa dyan, kung minsan, hindi na niyo tinitingnan. No? Eh, kumustahin naman niyo. Ah, Ganyan. so yung gusto Oo, mong so matandaan don't be namin, too impersonal kung minsan, no? wow, Pero ganyan tayo eh, no? Kung minsan eh, minsan-minsan. yung mga training, yung mga sabi nila, ayan, ganyan, yung mga scientist, mga training nyo, kung wala kayong puso. Hindi naman. Kaya nga may humanities kayo na subject para matemper Yes. yung, di ba? Mm. Oo. Sige, ma'am. On Matemper behalf po, opo. yung ano, yung objectivity niya natin sa ano, sa science at saka sa math. Mm. Ayun. Ayun. Oo. Para may Sige. puso daw. Oo, lagyan ng Okay. puso. Wow. On behalf of everyone in size ko, ma'am, as an therapist, I thank you talaga, ma'am. Kasi ikaw yung big deal talaga sa buhay namin. And feeling ko, ma'am, ako as a student, malaking impact mo sa akin, ma'am. Totoo yan. Hindi kita makakalimutan. Ay, sige, Tapos ang ma'am. isa pa pala, Pia, Opo. ganito, Opo. huwag niyong kalimutan na lahat na to, dadaan lang naman. Dadaan lang naman kayo dito sa Pisay, no? So, Opo. make the most of it and enjoy naman. Huwag niyo man ano Mm. niyo masyadong, ano tawag to? Huwag naman niyo masyadong seryosohin yung buhay niyo sa Pisay. Totoo, Mag-enjoy ma'am. rin kayo, ah? Opo. Okay. Oo. Thank you talaga, ma'am. Thanks so much, ma'am, for attending today kasi, ano, ako yung nag-pitch ng idea na to sa size ko. And siguro,
gusto ko na rin 'tong maging gift sa'yo, Ma. Parang, gusto ko lang na every one of us, Ma'am, will have a remembrance of you sana. And yun nga, malaman din ng mga ibang students in the future na ito yung naging legacy mo sa Pisay. Sana guys, matandaan natin, mga Pisay scholars, sana matandaan natin yung importance pala ni Ma'am Carrie, no, sa ating mga buhay at yung naging impact niya ating lahat. Sana hindi natin makalimutan yung mga pinapaalala niya sa atin na yun nga, magkaroon tayo ng puso sa lahat na ginagawa natin and sana ma-fulfill natin yung goals natin high school and to serve the nation and yun nga, to live our life as yun nga sabi ni Ma'am, mga cool scientists. So that's it for today's special episode of Agham Chronicles. Thanks for tuning in. We'll be back soon with more stories and conversations with your favorite teachers, if you guys want, or with our students as well. So until next time, stay safe, stay curious, and keep the discussion going. This has been Pia and Ma'am Carrie signing off. Thank you guys.